namin pero trabaho po namin yun eh. Tuloy-tuloy lang ang special coverage ng Super Radio DCWB. Mga kapuso. Ito Kwan, yung mga pangailangan nakakalabas o kailangan lumabas ng bahay, mga kapuso, karamihan sa atin umaasa na magising na tayo. Sa bangungot na ito na dala ng COVID-19 na ito. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa. Yan ang pinaka-importante, mga kapuso. Dahil araw-araw may bagong umaga tayong sasalubungin. At kasama natin sa pagsalubong sa bagong umaga, itong Copico Black 3-in-1 na kape na ito, mga kapuso. Itong gigising sa atin sa lakas at sarap nito na hindi mapait. Copico Black 3-in-1 na kape, mga kapuso. Boom! Gising na gising tayo dyan sa Copico Black 3-in-1 na kape na yan. Matapang na kape na walang pait, mga kapuso. Ayan, matapang na kape na walang pait. Oras po natin, alas 7:33. Super Balita sa Umaga Nationwide! Super Radio! Sana punta sa buwan. Streets full of people. Mamaya, nakamonitor dyan sa kabila. Romel. Miko, mamaya, pasapin natin si Secretary Anyo tungkol dito. Ito mga ganito, dapat bitahin to ng mga patuwarik Natukoy ng Department of Interior and Local Government o DILG ang 10 lokal na opisyal na ika nga, yan ang missing in action talaga. Wala doon sa kanilang jurisdiction o nasasakupan sa kasagsagan na bagyong Rolly. Ayong DILG Secretary Eduardo Anyo absent o hindi makita ang 10 lokal na opisyal na dapat ay nangunguna sa pagresponde sa kanilang lugar nang manalasa ang bagyo. Dahil dyan, sinabi ni Anyo na pagpapaliwanagin nila ang mga nawawalang mga lokal na opisyal sa kasagsagan ng bagyo. Sa lahat po ng local chief executives, 1,047, lahat-lahat po sa binanggit kong lugar, 10 lang ang unaccounted natin. So 99% po ay nasa kanilang mga lugar upang mag-supervise. Yung 10 na wala ay na-identify na namin at ito ay aking pagpapaliwanagin. Lagot kayo! Tinig po yan ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Super Radio! Pinuri ni Pangulong Rodrigo Duterte si Health Secretary Francisco Duque III. Sa pulong po ng NDRRMC, sinabi ng Pangulo na natutuwa siya sa pagiging alerto ng kalihim sa pag-iingat sa mga posibleng outbreak o pagkalat ng sakit sa bansa. Sinabi pa ni Duterte na sa kanyang paniniwala ay ginagawa ni Duque na maayos ang kanyang trabaho kaya wala siyang makitang sapat na dahilan para tanggalin, suspindihin itong si Duque. Na una rito, inirekomenda ng Joint House Panel na kasuhan si Duque at iba pa dahil sa naganap na katiwalian sa PhilHealth. Ang nahalata ko dito sa panahon mo is the surveillance and the vigilance in keeping track of possible outbreaks. I like that and you've been doing it. That's why I cannot find any plausible or even a meager argument for your suspension. Wala akong nakitang trabaho mo maganda. Yun, tinig po ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kapuso. Samantala, ang Department of Health patuloy na kumakalat na impormasyon kaugnay po sa mga napinsalang ospital dulot ng bagyong Rolly. Super Radio! Sabi natin ang balita yan mula kay Isa Bendaño Umali. Isa, pasok! Patuloy pa nga kumakalat ng mga impormasyon at report ng Department of Health o DOH kaugnay sa naging epekto sa mga ospital at health facilities ng pananalasa ng bagyong Rolly. Ayon kay Dr. Gloria Balboa, ang direktor ng Health Emergency Management Bureau ng DOH, na inasahan ng kagawaran na may mga pinsala sa mga pagamutan at iba pang pasilidad sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Rolly. Partikular na binanggit ni Balboa ang Catanduanes at iba pa mga lugar sa Bicol Region na matitining sinalanta ng malakas na bagyo. Pagdating naman sa mga treatment and monitoring facilities, may ginagawa na anyang assessment kung may mga pinsala sa mga ito. Pero sinabi ni Balboa na ang mga pasyente, lalo na ang mga may COVID-19, ay nauna lang nailipat sa mga hotel at posibleng manatili sila roon depende sa magiging epekto naman ng isa pang bagyo o ang bagyong Shoni. Tiniyak naman ni Balboa na may programa at pondo ang DOH para sa pagsasaayos ng mga ospital at health facilities na nasira o nagkaroon ng pinsala. Ani Balboa, mayroon tinatawag na Health Facilities Enhancement Program ang DOH
na may budget para sa repair o rehabilitasyon ng mga napinsalang pasilidad. Pero kanyang hinihimok ang mga lokal na pamahalaan na makatuwang muna sa tinatawag na quick fix sa mga ospital at mga pasilidad, lalo't inaasahang magtatagal ang total repair. Paliwanag pa ni Balboa, dapat ay makabalik kaagad ang mga ospital at kahalintulad para makapagbigay ng serbisyo sa mga tao at hindi maputol ang operasyon. Isa, wala ba nababanggit ang Department of Health tungkol sa pagbabantay sa mga evacuation center, tungkol sa physical distancing? Abay, kumpul at tabi-tabi ang mga tao sa mga evacuation center na yan Isa. Sa katunayan, Mike, napag-usapan yan kahapon sa virtual press briefing ng DOH at natanong nga itong si Dr. Balboa, maging si Undersecretary Maria Rosario Vergere at inamin mismo ng DOH na napakalaking hamon o challenge ang social distancing sa mga evacuation centers dahil nga doon nga dinadala yung ating mga kababayan na apektado ng kalamidad. Pero kanilang paalala, patupad pa rin yung minimum health protocols hanggat maaari yung mga evacuation centers ay may mga wash facilities kung pwedeng maghugas doon ng mga kamay, yung mga evacuees at syempre dapat magsuot ng face mask yung mga residente. Kung wala silang suot, sana yung mga tao, yung mga LGUs yung magbibigay sa mga residente. At may tinatawag din na health officers na silang nag-iikot naman sa mga evacuation centers para makita o ma-check baka may sintomas pala ng COVID-19, di ba? Yung mga tao, halimbawa dyan, lagnat, ubo at pananakit ng lalamunan. Ang inyong kapuso, Isa Vendaño Umali ng GMA sa Radio DZWD, walang iwanan. Malaman natin kay Alang Gatos kung yung halaga nandito na po, 1.7 o 1.8 bilyong piso sa agrikultura po ang sinira po ng bagyong Rolly. Mga humigit kumulang 20,000 magsasaka po yan. Malaman natin kung ganong karaming palay po yan o pananim po yan mula sa report, mula sa Department of Agriculture, mula kay Alang Gatos. Alan, pasok! Aabot na sa mahigit sa 100,000 metriko tonelada ng produksyon sa agrikultura ang napinsala na Mike sa paghupit ng bagyong Rolly. Ulitin natin, 100,000 metriko tonelada? Oo, Mike, yun yung katumbas ng napinsalang mga produksyon sa sektor ng agrikultura. Ayon nga sa Department of Agriculture, kabilang sa mga produksyon o produkto na nasira ay kabilang na dyan yung palayan na nasa 70%, yung nadale dyan sa mga lugar na hinagupit ng bagyong Rolly at kasama na yung mais, gulay, livestock at ilan din na agri-facilities. Naitala ang mga nasira mga produkto mula sa Region 4A, Region 5 at Region 8. Katumbas nga ito ng nabanggit nyo na kanina na 1.75 billion pesos na halaga ng produksyon sa sektor ng agrikultura. Dahil dyan, aabot naman sa 26,940 na mga magsasaka ang nawalan ng kanilang kabuhayan dahil sa paghagupit ng bagyong Rolly. Ang kapuso Alang Gatos ng GMA sa Radio DZWB, walang iwanan. Super Radio! Yung mga sundalo na sumasabak sa relief operations, pinaalalahanan ng liderato ng AFP maging alerto sa posibleng pag-atake naman ng CPP-NPA, mga kapuso. O yan sa Bicol, marami Sa dyan. Bicol, Oo, marami dyan. Habang nagsasagawa ng relief, minsan tumitira yung mga NPA dyan sa mga sundalo. Carlo Mateo, O kaya pasok. mahalo sila doon sa mga sibilyan. Yun. Dahil wala, ang dami nang inaasikaso Joel Yan. Tsaka alam tayo mga Pilipino rin yan. Kaya magkakamukha tayo, hindi natin alam kung sino sino rebelde, NPA, kung sino hindi. terorista, kung sino mga... Pasok, Carlo. Karapgan ang pagkasagawa ng humanitarian at disaster relief operation ng Armed Forces of the Philippines sa mga lugar na labis na sinalanta ng super typhoon sa Bicol region at maging sa Southern Tagalog, mahigpit ang direktiba ng pamunuan at AFP na manatiling naka-alerto. Sinabi ni AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay sa lahat ng unit ng AFP na huwag papakampante gayong inilipat ang buong Joint Task Force Bicolandia mula sa Internal Security Operation tungo sa Search, Retrieval at Rescue Operations Mode. Ayon kay Gapay, sa kabila ng pagiging abala sa paghahatid ng tulong sa mga napiktima ng kalamidad, ay huwag hayaang samantalahin ito ng CPP-NPA ang sitwasyon upang makapaglunsad sa mga pag-atake sa puwersa ng pamahalaan. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Navy Captain Jonathan Zata, ang lahat ng Infantry Battalion ng Philippine Army sa 9th Infantry Division ay tumutulong na sa search, rescue, and retrieval operation
kasama ang mga local government unit